Base po sa lumabas na ulat, meron po nakikitang pag-asa sa kaso ni Perkins sa Tabueva na sinasabing hindi po pinayagan ng hagok para makasama sa koponan po ng Gilas. Sino ang dapat sandalan kung meron man, di ba? Tutukan po natin yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo po ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. So nauna na pong naglabas ng pahayag si Coach Tim Cone nitong nagdaang araw tungkol sa kaso ni Abueva at Perkins. Ano ang sinabi niya habang wala pang hatol ang hagok? Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa report ni Sir Jerry Ramos ng Spin. Nagdadasal talaga kami para kay Jason at Calvin. Kasi ito ang dalawang posisyon na wala pa kami sa ngayon. Isa lang po ibig sabihin yan. Kailangan si Abueva at Perkins na makasama sa hanay ng Gilas. Sila kasi yung pupuno sa slot na bakante pa sa kasalukuyan, di ba? At ang approval mula sa hagok, ang magsisilbing ticket po nila para mapunan ng kakulangan ng Gilas sa kasalukuyan. Matindi po ang kailangan talaga ng Gilas, no? Kung yan ang naging pahayag ni Coach Tim Cone itong nagdaang araw, sa isang pahayag naman ni Sir Homer Sison, tila nagkamali po ang pamunuan nang isama sa listahan si Abueva at Perkins. Ano nga ba ang pahayag niya tungkol dito? Ito pong sinabi ni Sir Homer Sison sa kanyang official Twitter or X account. Ang pagpasok ni Coach Tim Cone bilang head coach ng Gilas Pilipinas ay parang magiging isang wasak na trend. Sa dinami-dami kasi ng PBA players na pagpipilian, bakit niya kasi pinili ang dalawa na hindi kasama sa 60 players na isinumite sa organizers? Doon tayo sa wasak na tren, ha. Dito pa lang parang ang bigat-bigat kasi malaki magiging bahagi po sana nung dalawa kung makakasama po sila sa Asian Games. Yung tigas ni Perkins at abilidad ni Abueva, pwede mong sandalan sila sa bawat laro, di ba? Iba kasi kapag pumutok yung dalawa. Pero yun nga tila kakapusin po ang Gilas ngayon. So hindi pa po naglalabas ng official na pahayag ang SBP, ganun din po si Coach Tim Cone. Pero may nasagap na po si Sir Homer Sison. Ano nga ba nangyari sa hinihintay na approval ng organizing committee or ng hagok? Ito po ang sinabi ni Sir Homer Sison sa kanyang report sa Spin. Tinanggihan ng Hangzhou Asian Games ang organizing committee ang kahilingan ng Pilipinas o ng Gilas Pilipinas na isama sina Calvin Abueva sa 12 hanay ng manlalaro base sa ilang source ng Spin.ph. So yun na nga po, base kay Sir Homer Sison, tinanggihan ng hagok. Medyo mabigat po ang decision na yun para sa koponan po ng Gilas. Kasi inaasahan talaga ni Coach Tim Cone yung approval mula sa hagok na magpapahintulot po ng pagsama ni Abueva at Perkins dito po sa hanay ng Gilas, di ba? Sad to say, hindi na nga po mangyayari base po sa report ni Sir Homer Sison kasi disapprove nga po. Malaking sakit ng ulo to sa pamunuan po at maging kay Coach Tim Cone kasi sila talaga yung bumubuo ng Gilas Pilipinas. Bakit nga ba nakasama sa lineup or bakit naipasok ang pangalan ni Abueva at Perkins sa Gilas Pilipinas considering na hindi sila kasama sa naunang listahan na isinumite? Sino ang kumuha sa kanilang serbisyo? Ito po ang sinabi ni Sir Homer Sison sa kanyang report sa Spin. Pareho kasi silang pinili ni Coach Tim Cone bilang kapalit ni Brandon Ganuelas-Rosser at Jamie Malonzo na parehong may iniindang injury. Kapag mamalasing ka talaga, di ba? Pinalitan mo na yung dalawa kasi injured nga, di ba? Pero kalaunan, madedenay din pala ng Chino na namamahala para sa paparating na event. So masakit talaga ang ulo ngayon ng SBP at ni Coach Tim Cone kasi hindi nga po umubra. Base po yan sa report ni Sir Homer Sison. So titingnan po natin yung mga latest development nitong mga susunod na mga araw. Matapos madinay si Abueva at Perkins, tila may malaki pang problemang kakaharapin ng pamunuan ng Gilas. Ano nga ba yan? Tingnan po natin sinabi ni Sir Homer Sison sa kanyang report sa Spin. Mas malala pa niyan, sinabi rin ng source ng Spin na may dagdag takot pa sa kampo ng Gilas kasi maaari ding mapatalsik sa hanay si Terence Romeo at Motau Tua. Pero hindi pa rin malinaw ang dahilan. Patay tayo dyan sa pahayag ni Sir Homer Sison. Kung iisipin natin, maaalis yung dalawa, maaalis pa rin yung dalawa, 8 na lang po sila sa lineup kasi wala na si Abueva at Perkins, di ba? Mawawala pa rin si Romeo at Tautua. Ang laking bagay ng 4 na yan, yung players na yan, di ba? Hindi kasi sila kukuhanin Coach Tim Cone kung hindi niya nakitaan ng potential ang lahat ng yan. Pero ngayon, maglalaho na lang na parang bula. Masakit talaga yan. Masakit po yan sa Gilas Pilipinas, sa pamunuan ng Gilas. Sa lahat ng kaganapan at posible pang maganap para sa hanay ng Gilas na binubuo ni Coach Tim Cone, may pag-asa pa ba na mabaligtad ang hatol ng hagok? Kung meron man, sino ang dapat sandalan ng Gilas? Ito po ang sinabi ni Sir Homer Sison sa report ng Spin. Ayon sa source, ang natitirang pag-asa ng Gilas Pilipinas ay nakasalalay na kay POC President Bambol Tolentino na lilipad patungong Hangzhou sa Martes
upang personal na iapila ang kaso. Big word yung pag-asa, di ba? Sana lang talaga magawa ni POC President Bumble Tolentino ng paraan na makasama po yung 4 na players. Kasi kung hindi mangyayari po yun, ano pa magiging bala ng Gilas, di ba? Pilay na pilay sila sa Asian Games kung sakali na wala yung 4 na yon. At kapag napilay sila, alam na natin ang mangyayari sa dulo. Lagapak tayo dyan na hindi natin gustong makita sa Gilas. Ganon ang posibleng mangyari po dyan. Kasi 8 na lang po sila di ba? Pinag-usapan na rin lang natin si Terence Romeo. May naging pahayag siya sa kanyang pagbabalik Gilas nitong mga nagdaang araw. Ano ang kanyang mga sinabi tungkol dyan? Ito po ang sinabi ni Terence Romeo sa report ni Denison Raydalupang ng Inquirer. Confident pa rin naman ako. May mga tanong lang na gumugulo sa isip ko pero alam ko na masasagutan lahat ng yon kapag naglalaro na. Walang duda excited si Romeo sa kanyang pagbabalik sa Gilas, di ba? Pero syempre, alam niya na hindi na siya bumabata. Dahilan kaya siguro may mga katanungan siya sa sarili na ayon na rin po sa kanya. Kaya sagutin po yun kapag ando na mismo sa playing court. Gano'n naman talaga no? Parang ano lang yan parang singer lang yan Habang hindi pa nagsisimulang kumanta yan, kabado pa yan Pero kapag kumakanta na yan, dire-diretso na po yan. Katulad din po yan sa basketball. Kapag nakuha niya na yung rhythm, dire-diretso na rin po yan. Ano naman ang masasabi ni Terence sa kanyang supporters na patuloy ang binibigay na suporta sa kanya? Ito po ang sinabi ni Terence sa report ni Denison Raydalupang ng Inquirer. Alam mo, nagpapasalamat ako kasi may mga nagtitiwala pa rin sa akin. Bagong pagkakataon ito para sa akin Sobrang tagal na nung huli ako maglaro sa Gilas at iniisip ko kung karapat-dapat pa ba ako sa big stage. Medyo matagal na rin talaga yung huli pero sabi nga ng karamihan, may ibubuga pa po si Terence So malaman talaga natin yan kung sakaling hindi siya ma-deny ng hagok kasi base nga po sa lumalabas na report or sa lumabas na report na sa Romer Sison, tagilid pa rin sila ni Mo Tautua sa Asian Games. Sana magawa ng paraan ni POC President Bumble Tolentino para kahit paano may laban po tayo, di ba? Kasi kung mawawala pa po silang dalawa ni Mo Tautua, wala na po si Abueva at si Perkins, ano pang kakauwian natin, di ba? Medyo hindi na natin alam talaga. So hopefully magawan talaga ng paraan ni POC President Bumble Tolentino. So guys, maraming salamat.